Nabibend, guys. Wala masyadong effort. Ang galing! Ang galing! Guys, first time ko lang nakakita ng ganitong sapatos, no? First time to sa 361 degree na nakaramdam ako ng talagang solely, talagang specifically for point guard talaga na sapatos. Very low to the ground, parang running shoes. Actually, ito nga guys, ito yung 361 degree BioSpeed BB Team. Kung alam nyo guys, ang BioSpeed na name from 361 degree is originally running shoes po talaga. Puro running shoes line yan. Nagulat ako nung nagkaroon ng basketball shoes. Kaya siguro parang fuse ito ng running shoes and old school basketball shoes pinagsama nila, no? So guys, i-review natin kasi panalong-panalo siya. One of the best budget shoes siya ngayon. Let's go, samahan nyo na ako. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness-related videos, mag-subscribe ka na, i-click mo na rin yung bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. Yung 361 degree BioSpeed BB na mas sikat na, na version, no? Yun yung main version actually. Ginagamit po yan ni KCP, Contavious Caldwell Pope. Yun po yung main shoes niya, no? Sobrang high-tech nung sapatos na yun. Lalo na yung outsole nun, talagang made for guards, for wings na mabilis, defender. And guys, kahit budget shoes niya to, no, huwag niyo mamaliitin kasi panalong-panalo po talaga. Kung naghahanap kayo ng low cut, no, na pogi, minimalist, napakagaan, na parang gusto nyong gamitin for running, for basketball, for practice, parang all around, for volleyball, ipang ping-pong nyo. Very mobile yung paa kasi dito, no? So, sobrang ma-recommend ko sa inyo to, no? Punta nga tayo sa aesthetic and material. Almost nasabi ko naman na lahat, no? And hindi naman nila tinipid. Maganda yung touch nito. Nagkaroon din ako ng blue nito. Actually, yung blue yung unang nagkaroon ako. Maganda, 3 colorway lang, panalo naman lahat. And ito nga gusto ko sabihin, no, bakit dun sa photos, sa picture sa internet, sa Shopee, sa Lazada, kung saan ang pangit ng pakakakuha nyo nito. Huwag ka magsalita na ganyan. Nagulat ako kasi nung sa personal, maganda naman pala. Ang ganda mo naman pala sa personal. Nakikialam no? Ano ba pakialam mo? Unique yung design. Wala pa ako nakitang ganito. Nilagyan naman nila ng mga tech sa presyo ng 1,800, 1,700 to ngayon, no? Ganun kamura. Instead na bumili kayo ng fake Class A, guys, bumili lang kayo ng original gamit budget shoes to ni KCP, Contavious Caldwell Pope. Pinaganda nila, inisipan yung design inisipan yung design guys. And yung pakakagawa, wala mga nakalabas na glue, malinis yung mga pakatahe, may leather ditong konti, synthetic leather. Okay naman yung synthetic leather. Upper niya is mesh, no, screen mesh to be specific. Tapos puro infusing para mapagaan lang, no? Straightforward, simpleng design, may TPU, panalong-panalo, guys. May torsion plate sa ganyang presyo, So, aesthetic and material, bibigyan ko to ng mataas. You get what you pay for. Actually, sobrang sulit. Bibigyan ko ito ng 9 out of 10 sa aesthetic and material. Next, punta na tayo sa traction, which is for me, no, ito yung kanyang best selling point. Kasi nga, ginawa to for running, for speed, for guards. Gumamit ito ng makapit na solid rubber outsole na may mga triangular patterns, no? Hindi siya masyado nag-a-attract ng dust. Kahit in-outdoor ko to ng sobra and sobrang dusty sa lugar namin. No, syempre, maraming puno, may doon, no, lupa kasi nasa kami, probinsya, may mga lupa-lupa. Pero makapit pa rin, lalo-lalo na kung outdoors, malalaki yung grooves, makakapal yung mga triangle. So, feeling ko tatagal ito, no? Tatagal ito. Maraming surface area. So, maraming kakapit sa ninyo, no? Sa surface ng court. Hindi siya masyadong squeaky, to be honest, no? Pero anyway, yung squeak hindi naman nangangahulugan na pag squeaky, maganda na yung performance, makapit na. Ito kasi, makapit siya, stop on a dime pa rin naman, pang point guard talaga, and hindi nyo na kailangan punasan, hindi nyo na kailangan i-break in, panalo na siya kagad, no? Traction kasi, kung para ang mala Kyrie Irving, no? Na yung paa mo umaabot sa mga ganitong angle, covered ka kasi yung traction niya, yung outsole umaangat hanggang dito, no? So mga crossover mo, very shifty ka, hindi ka dudulas kasi yung outsole umangat. Galing. Parang nauuso na nga yung ganito no? So, because of that, traction and outsole, bibigyan ko ito ng 9 out of 10.
kahit pa paano kailangan din siyang punasan din para maging perfect yung ano niya, yung traction niya. Pero konting punas lang, isa lang ganun, okay na, no? Next, punta na tayo sa safety and support. Kahit pang point guard to, no? Meron siya mga pang support na technology. Yun nga, sinabi ko may torsion plate, no? May torsion plate. Meron din itong rigger, no? Itong rigger sa likod. Yung rigger, guys, no, napansin ko, nilalagay nila ito sa may heel counter lagi. Dito sa heel. Para mas maging, yun nga, rigger, nasa pangalan na, to make it rigid, para very supportive dito, may lockdown, hindi ka matatapilok. Guys, ang heel counter ang pinaka-important para hindi ka matapilok, hindi naman itong outrigger. Pero yung outrigger din niya, malapad din, no? So, iwas tapilok pa nitong torsion plate, twisting support na yan, and meron pa siyang quick lock. So para sa lacing system niya, nakikita kaya, galing talaga sa baba, makikita niyo yung para may lubid sa baba, pataas. So pag hinigpitan niyo, kakapit talaga yan, no? Magiging very supportive. Kaya okay dito yung lockdown, no? Dito sa gilid, meron pa dito, no? Ayan, may quick lock din na nakasulat, nakikita kaya? Kita ba? So mga side step, euro step, mga jab step nyo, mga side to side movement nyo, covered kayo niyan. No? Kahit pang point guard siya na sapatos, supportive enough naman, no? Supportive enough. Because of that, bibigyan ko po ito ng 8.5 out of 10 sa safety and support, no? Hindi para kasing medyo nakukulangan ako. Pero okay lang naman kung point guard ka naman, no? Hindi mo naman kailangan ng sobrang support, no? Next, punta na tayo sa fit and comfort. Okay naman yung padding niya, no? Decent padding, hindi sobrang kapal kasi nga ang pina-prioritize nila dito is speed. No, pinapagaan talaga nila. No? So, hindi nila ginampak masyado ng padding. Okay lang naman. So, idaan mo sa makapal na medyas, panalo ka na. Decent na kapal ng insole. Step in comfort, okay naman kasi yung quick foam na to, very forgiving naman, no? May compression talaga. Ito yung quick foam na malambot eh. Yung dating quick foam, hindi ko alam bakit ganun. Basta, malambot yung quick foam na to kaya maraming compression. Made for speed nga. Dapat na sobrang nakakagalaw yung paa. Yan o, tingnan nyo. Nabibend, guys. Wala masyadong effort. Para siyang Nike Free nga eh. Ganun siya flexible, no? And napakagaan. Kunin natin yung weight nito, no? Kasi nga, for running talaga to eh. Running shoes ang BioSpeed. Ginawa nilang basketball shoes. So, dapat magaan talaga. 350 grams. Okay, di ba? Okay talaga yung nito. Yung weight nito. Niya naman, medyo Naruto, no? So, sa akin, okay siya. Halata namang Naruto. So, sa akin, okay siya. Narrow-footed ako eh. Pero kung wide ka, dapat mag one size up ka dito. Kung wide footer ka, one size up po para komportable yung pad. Okay? So, because of that, guys, fit and comfort, bibigyan ko po ito ng 8.5 out of 10. No, decent naman kasi yung satang niya malambot naman, mesh naman. So, puro mesh naman kahit hindi masyadong kakapalan yung padding, okay. Next, punta na tayo sa cushioning. Quick foam light po yung ginamit dito, no? Quick foam light. Yun naman ang ginagamit nila sa mga kanilang budget shoes. Pero guys, huwag nyong maliitin. Yung quick foam light na to, ito yung gusto kong version. Parang in-improve kasi nila yung quick foam light. Hindi, wow. Hindi siya masyadong plush. Rigid, sakto lang, no? Nasa medyo stiff side for court feel, for stability. Very stable, no? Quick nga speed, mabibigay nito sa'yo. Walang delay yung foam ng quick foam, no? Ang galing! So, very low to the ground, sinabi ko na kanina nung nag-start pa lang. Parang ito na yung pinaka-low to the ground na sapatos ng 361 degree na na-try ko. Mas low pa to sa mga DVD shoes, no? Mga point guards matutuwa talaga dito. Plus, may konting snapback naman pa rin. May konting snapback na decent from dito sa torsion plate niya. Pero konti lang. Impact protection, sakto. Okay lang naman. Hindi naman masyadong sumakit yung paa ko. Medyo may konting ramdam lang kasi nga, syempre, guys makinig kayo. Kung gagawin yung maganda yung court feel, ininipisan nyo yung foam, syempre, impact protection, kung mabigat yung player katulad ko, syempre, masasacrifice na kahit papano, no? So, ninipisan nila yung foam dito, lalo na dito sa may forefoot, manipis na lang. So, syempre, medyo may konting pressure sa tuhod. Konti lang naman, yung quick foam naman, decent yung impact protection. So, okay pa rin. So, because of that,
cushioning, bibigyan ko po ito ng 8.5 out of 10 pa rin. Pero kung point guard ka talaga, no? Solely point guard, panalo ka sa ano nito, sa cushioning, no? Next, breathability, hindi na natin kailangan pag-usapan. Tingnan niyo dito, guys, no, yung screen mesh. Makikita yung medyas niyo kung anong kulay diyan eh. No? Ganun siya kanipis ba? Kabilaan, screen mesh na naman sa uppers, mesh sa likod. Very breathable. 10 out of 10 po talaga yung breathability nito. Wala namang question na dyan. And yung padding nga niya, hindi sobrang kapal, sinabi ko kanina. Plus, mesh din yung tang, malalaki yung butas ng tang. So, 10 out of 10 po, breathability score. So, last part na tayo, guys, price tag. Sobrang sulit. Sinabi ko na kanina, no? Iskoran ko na agad din, 10 out of 10 ito sa price tag. Lalo na kung point guard kayo, naghahanap kayo ng pwede rin pamorma kasi hindi naman sasakit yung paa nyo dito. Parang ito yung everyday running shoes ng basketball or everyday shoes. Diba ang running, meron siyang everyday runs, meron siyang pang marathon, meron siyang for tempo run. Kung ihahalin tulad sa basketball, ito yung counterpart ng everyday running na shoes for basketball. Parang everyday basketball shoes. Parang ganun. Ang galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Galing kayong school, ito na yung gamit nyo. Pupunta kayong basketball court, ito na yung gamit nyo. Pauwi kayo, magko-commute, okay pa rin siya. Pupunta kayo ng mall, okay pa rin. Tatayo kayo ng bus, okay pa rin. So, all in one, sinabi ko na kanina. Tapos tatakbo pa kayo ng gabi, night run, or pwede pa rin. So, very versatile. Ito na ang pinaka-versatile na 361-degree shoes na na-try ko. So, sulit na sulit, 10 out of 10 po talaga sa price tag, no? So, pero guys, kung naghahanap pa po kayo ng mga basketball shoes for point guards, maglalagay po ako ng link dito. And yung bilog dito, papindot na rin po para makasubscribe po agad kayo para lagi kayo updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi. Lagi nyo rin po tatandaan to always drink your protein. Bye!